Maraming iba na nagpapagamot din sa akin na bakit daw paulit-ulit, hindi daw puwede bang isang gamutan na lang. Meron pong pagkakataon na nakukuha po sa isang gamutan, pero meron din mas maraming pagkakataon po na hindi nakukuha sa isang gamutan. Kasi ang itim po maraming pamamaraan, napakarami po nilang pamamaraan. Puwede kayong guluhin, puwede kayong pag-away-awayin, hindi niyo alam na nasa paligid niyo lang sila. May mga malalakas nga po na may kalamang itim na hindi niyo alam, buong pamilya nakapasok siya. 'Pag ginamot niyo yung pasyente hindi ho gagaling 'yan. Kailangan gamutin ang buong pamilya. Yung iba po ang sinasabi, "Rene, bakit ba hindi matapos-tapos 'yan, ba't hindi niyo patayin?" Hindi po gano'n kadali kapag malakas po ang gumagawa. Hindi po 'yan yung parang manok o kaya basta mo lang pupukpukin tapos na. Kaya po maraming manggagamot na namamatay kasi ang gumagawa sa kanila, nakakalaban na nila yung malakas na gumagawa sa pasyente. Yun na po ang kanilang nakakalaban. Maraming pamamaraan ho 'yan, hindi ho matapos-tapos ang pamamaraan ng itim. Hindi niyo alam bawal magalit, hindi karene hindi ako nagagalit. Pero lumabas, nasagi ng aso, pinagmumura yung aso, hindi anya ako nagagalit. Pero pinagmumura yung aso. Meron namang isa, sigaw ng sigaw, sinabi ko sa inyo, bawal akong magalit, pero galit na galit at sinisigaw niya na bawal daw siyang magalit. Useless din po yun. Kailangan mo talaga maging malinis ang puso para mahirapan din pong pumasok yung mga itim sa paligid natin. Kung tawagin ng iba mga negative para hindi makapasok. Ang sabi po ng iba, maski pari sinasabi po ito, maski ang demonyo po nasa loob ng simbahan. Totoo po 'yun, totoo 'yun. Kahit saan pong ano 'yan, mga mga tinatawag nating mga grupo, mga samahan ng mga nananampalataya, 'pag ang namumuno po, dinadala sa hindi maganda, minsan po'y nagiging kulto 'yan. Kaya maging maingat po talaga. Yung iba sinasabi nila, "Pagkasama ko 'tong grupong 'to, parang parang secured sila." Dahil parang, yung kapatiran nila. Pero deep inside hindi naintindihan na ang pinasok pala, kulto. Marami pong ganyan 'yan at marami po na akong naranas na yung miyembro nila sila din ang gumagawa para 'wag umalis sa kanila. Marami pong ganyan. Hindi ko naman sinasabing, ang inyong kinaaniban ay kulto. Nandun po 'yan sa leader, nandun po 'yan sa mga mas matataas na hindi niyo alam kapag kayo'y may 'pag ang isang tao, pinaglalaruan, ang una pong senyales niyan, hindi kayo mapagkatulog. Yan ho ang simula ng kayo'y pinaglalaruan. Pangalawa, sumasakit ang ulo, sumasakit ang likod, iniisip niyo pagod lang kayo, sumasakit ang balakang, iisipin niyo meron kayong mga sakit sa organ. 'Pag pinabayaan ho, doon pupunta na yung organ na ang napeperwisyo. Yung kasabihan ho ng matatanda noong unang panahon o kaya nung mga nakakaraang panahon,
na may manika tinutusok sa tiyan. Bandang huli po nun, magkakaroon po ng problema sa organ. Katutusok ang nakikita ngayon ng doktor, merong mass, merong bukol. 'Pag sa dibdib, may bukol sa dibdib. 'Pag tiningnan, cancerous daw. Nade-detect nila yung pinanggagalingan ng katutusok. Pero kung kayo'y naniniwala sa Panginoon, 'wag niyo lang hong ipasok ang takot, gagaling ho kayo. Base din po at ibibigay ko kayo'y paladasal, magugulat kayo at makakarating kayo, ibibigay ng Panginoon ang tamang tao na makakagamot sa inyo. Hindi ko sinasabing ako lang. Ibibigay po sa inyo ng Panginoon ang tamang tao kapag kayo po'y laging nagdadasal. Maniwala po kayo sa Panginoon at totoong may Diyos. Magkaroon ng takot sa Diyos dahil po ang gumagawa ng masama pinarurusahan din po ng Panginoon. Kung tawagin namin yan, babalikan ka ng iyong mga ginawa. Ang sabi ng iba naman, nakakarma na. Pag kayo'y gumawa ng masama, gumagamit kayo ng mga ritual na may merwisyo kayo ng tao, pag kayo po pinarusahan ng itaas, masyado pong masakit. Kaya hangga't may pagkakataon pang magbago na po kayo. Kasi inuulit ko, ang Panginoon kahit nasa gitna kayo ng kasamaan, kaya kayong kunin. Maniwala po kayo sa Kanya at talagang hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Yung iba po, pag nakaramdam ng masakit, Panginoon, ano bang pagsubok ang ginawa mo sa amin? Wala pong kasalanan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, masaya tayong lahat. Pero eto si Satanas, gusto tayong bigyan ng problema. Nung binigyan tayo ng problema ng Satanas, ang sinisisi pa natin yung Panginoon. Nasaan po ang inyong pananampalataya? Pwede po tayong tumawag sa Panginoon at ibibigay nga ng Panginoon kung sino ang kanyang sinugo para makapanggamot. Pero yung sisihin pa natin siya, hindi po talaga ayos. Nandiyan ang Panginoon para umayos ang ating buhay. Nandiyan si Satanas para sirain ang ating buhay. Saan po tayo kakapit? Siyempre, isipin natin, doon tayo kakapit sa alam nating daan ng Panginoon. Nandiyan si Satanas, gigibain ang ating daan. Sabi ng iba, hindi ako tatablan yan dahil ako'y nagdadasal. Hindi ako tatablan ng likha ng itim dahil ang puso ko, sa katawan ko, namamahay ang Panginoon. Napakasarap pong pakinggan. Inuulit ko po, maraming sistema ang itim para kayo mag-iba. Pwede silang pumasok sa pagkain nyo. Pwede silang pumasok sa hangin, kung tawagin ng iba'y palipad hangin, na hindi nyo alam na nasisinghot nyo sila. Namamahay sila sa ilong nyo. Namamahay sila sa lalamunan nyo. Pag-check sa inyo, meron kayong COVID. Kasi nandun sila sa ilong, nandun sila sa lalamunan nyo. Sinabayan nyo pa ng takot. Mas malakas ang higop sa demonyo pag kayo natakot. Kaya ang ikagagaling din po ng tao, una sa Panginoon, pangalawa doon mismo sa paniniwala ng pasyente. Huwag kayong magagalit, huwag kayong mag-iisip ng masama, huwag kayong matatakot. Nandiyan ang Panginoon.